Aniya na mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Webes. Mga Duterte supporters nagpahigayon og protest ride sa Cebu City. Opening ceremony sa ASEAN Tourism Forum nagmalampusin. Lungsod sa Aluginsan, temporaryong labayanan sa mga basura gikan Cebu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Misalmod sa protest ride ang kapin usa ka gatos ka mga riders ug pribadong sakyanan kaginihang buntag. Usa sa mga organizers gipasakaan og kaso. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Marcos resign! Nangulo sa ipahigayong kalihukan sa Cebu City ang mga kanhi kongrehista Mike Defensor o Jacinto Jing Paras. Gituyok sa mga riders ng mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga dagkong dalan sa dakbayan. Ang plano nga moagi duol sa usa ka dakong establishmento diin gipahigayon ang ASEAN Tourism Forum wa mahinayon human sila gibabagan sa kapulisan. Ito kami nagkaroon ng blockade. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually, dadaan lang kami and we were supposed to stop in Tismenia, Malayo. Mato ni Jimboy Chukno, misuway og adto ang grupo sa Fuente Osmeña Rotunda apan gisiradaan kini kay matod pa adunay giayo. Human ang kalihukan nga milungtad og dulan duha ka oras natigna ang grupo kay giapa sila ug ubay-ubay nga mga pulis ug dinhi gi-impound ang pipila ka mga motor nga miuban sa ride ug giimbitahan sa pulis Station 4 si John Abines. Are you being arrested? If you will not go, I will arrest you. I would like Midugang si Chukno nga ilan na lang nahibaw-an nga giandam na ang kasong violation sa Batas Pambansa 880 o the Public Assembly Act of 1985. First frustrated. But now we are angry because gibaboy na magud mi. Nahuli na magud mi. Okay. Gigukod pa mi nila dito. Okay. What do you call that? Sa iyang bahin, gibaragwan ni Abines nga wa sa kalapasan nga nabuhat. Ipadayag ni Abines nga igo ra siyang nagpaabot sa iyang baruganan sa mga lain-laing isyu sa katilingban. Usa sa mga panawagan sa grupo ang pagpagkanaog sa katungdanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug ang kasagmuyo sa lapad nga korupsyon sa nasod. So that people will know on how corrupt our government is and how oppressive they are. Mo bitaw na nga, mo kuan ka, mo protest ka so that your voice will be heard. Samtang hugot nga gikondenar sa mga organizer ang naitabo sa gipahigayon nilang kalihukan nga gihulagway nilang pagpigot sa kagawasan sa pagpadayag. Gusto lang unta nilang mapabati sa international community ang ilang yangungo. Gikatakda sila mapahigayon og susamang kalihukan dito sa kauluhan sa katapusan niining buwana. Aarestuhan niyo pa kami. Is that because you want to silence the people, to scare the people not to join rallies anymore? Is this already martial law in Cebu? I would say that this is an undeclared martial law. Silent martial law. Kasi we are no longer allowed to express our even a simple motorcade, dili nila i-permit. Dili makatarungan no ng ilang pagdakop no. Wala gyoy kanang grounds nga madakpan kay sila mismo ang nagkuha sa motor, ilang gipatunga obstruction. Gikuhaan pa sa habig ang kapulisan mahitungod sa isyu. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Aduna nay commitment gikan sa tulo ka mga dagkong airline company sa nasod nga mapaubsan ang bayronon sa plitihan. Subay sa reklamo nga mahal ang nga mobiyahe dinhi sa Pilipinas ikumpara abroad. Samtang mabulukon ang opening ceremony sa ASEAN Tourism Forum. Si Luan Mirundina sa report.
nagsilbing venue ang makasaysayanong Liberty Shrine sa Mactan sa opening ceremony sa ASEAN Tourism Forum 2026 di nasaksihan sa mga langyang delegado ang kultura sa mga Pinoy ug lami ang mga putahe. Gawas sa mga batang administrador ug mga miyembro sa Lapu-Lapu City Performing Arts ni pasundayag usab ang Minglanilla Dance Company ug Liluan Performing Arts. Si First Lady Liza Araneta Marcos ang nitambong sa kalihukan, inay nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang nibasa sa mensahe sa Presidente alang sa mga delegado. As the ASEAN chair for this year, the Philippines carries this responsibility with humility and resolve. We are committed to advancing our collective interests and to steering our region toward shared growth. Ug isip simbolo sa opisyal nga pagbukas sa ASEAN Tourism Forum 2026, gipabagting ni Secretary Frasco ang gong uban ang mga tourism ministers sa napo ka mga ASEAN member states. Gitapos ang programa sa usa ka fireworks display. Sa bigas bahin, gipahibaw sa Tourism Secretary nga may commitment na gikan sa tulo ka mga airline company sa nasod nga tangtango nila ang top 2 sa labing mahal sa ilang price buckets. Subay kini sa reklamo nga nadawat sa Department of Tourism gikan sa mga local tourist nga mas mahal pa ang mobiyahe sa nagkadang dapit sa Pilipinas itandi sa magasto kun mobiyahe abroad. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares and that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Apan gitataw ni Frasco nga dili tanang destinasyon sa Pilipinas mahal ang pliti sa eroplano. Samtang wa muhatag og tatong tubag si Frasco, dihang gipangutana kun uyon ba siya sa tinguha nga tangtangon ang travel tax. Alang kang Frasco, tungod kay gikinahanglan nga makapalabang og balaod kabahin niini, busa itugyan na niya kini sa Kongreso ang paghukom. Apan iyang gihimug-atan ang natampo sa travel tax nga nakahatag og benepisyo usab sa mga Pinoy. Dahil 50% po ng travel tax ay pumupunta sa tourism infrastructure. Yung 40% naman ng travel tax ay pumupunta sa Commission on Higher Education at sinusuportahan po nito yung tourism education. And finally, 10% po nito ay pumupunta sa ating mga heritage agencies. Kaya naman po may pondo po tayo sa pag-preserve ng ating mga cultural and heritage destinations. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Misda. Misugot na ang lungsod sa Aluginsan nga himuong temporaryong labayan sa basura sa dakbayan sa Sugbo. Gipahibaw kini ni Cebu Governor Pamela Baricuatro human sa pipila ka semana nga nangita og dapit nga kalabayan sa 600 tons nga basura ang Cebu City. Kini human nahitabo ang trash slide sa Binalyo Landfill niadtong Enero 8. Apil sa dapit nga gitinguha nga mamahimong labayan sa basura ang dakbayan sa Toledo. The mayor really offered, no, I'm really grateful also that Mayor Ig opened Aluginsan. Apektado karon ang Dumaguete City human mawala ang biyahe sa barko paingon sa Mindanao. Stranded karon ang mga dagkong mga truck nga mobiyahe ay padulong sa Mindanao. Resulta kini human wala tuguti nga makalawig ang tanang barko sa Allison Shipping Lines nunot sa pagkalunod sa usa sa ilahang barko sa kadagatan sa Basilan. Apil sa mga apektado ang mga barkong nagbiyahean sa Dumaguete paingon sa Dapitan ug Zamboanga City. Matod sa Philippine Coast Guard, usara ka roro sa Allison ang nagbiyahean sa maong ruta ug vice versa. Tungod kay walay biyahe, nakapark sa kilid sa karsada ang dagkong mga truck. Sa tabang sa pulis, gisiguro nga dili makabalda sa mga motorista ang mga natanggong nga mga truck. Nang hinaot usab ang Coast Guard Negros Oriental nga masolusyonan ang problema para makabiyahe na ang tanang stranded nga truck. Gipaimbestigahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang laing mitumaw nga reklamo mahitungod sa giingong medical negligence sa Carcar Provincial Hospital. Unang nag-viral sa social media ang post sa kadugo sa 15 anyos nga lalaki nga namatay niadtong Enero 25 human maaksidente sa karsada niadtong Enero 23. Gireklamo sa tagtungod ang langan kaayo nga pagpabalhin sa lalaki
ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod usab sa kahinay sa e-referral system. Mitambong sa presscon nga gipatawag sa Kapitolyo si Cebu Governor Pamela Baricuatro, Dr. Elise Nicole Catalan, ang Piso Capital Health Consultant, head sa Carcar Provincial Hospital, DOH ug VSMMC. Gipasabot sa mga hingtundan nga adunay proseso nga subayon sa e-referral system aron di usab manubra o magbaha ang mga pasyente sa dagkong ospital. Gibarugan usab sa Carcar Hospital nga wala nila pasagdi ang pasyente sukwahi sa mikatap sa social media. We have specialists who manage this patient at the emergency room. In fact, we have specialists from Bukas. These are doctors from Vicente Soto. So part of the initiatives of the province is really to level up, to upgrade as much. We keep repeating about it, but it really takes time because it's not just equipment or manpower. It's also the compliance and regulatory aspects we have to comply with, like DOH, to make sure na we can carry more cases. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Formal nang gilusad ang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2028 atol sa gipahigayong ASEAN Tourism Conference. Diin 5 ka mga focus area ang gihatagan og prioridad. Kunun sa kini, ani ang live report ni Alan Domingo. Alan? Sas nahanay na sa mga foreign ministers ang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026-2028. Sa panagtigom sa mga ministro sa ASEAN, gituki nila mga isyu nga giatubang sa sektor sa turismo sa rehiyon diin gilatid ang 5 ka mga nagunang aspeto nga hatagan og pagtagad sa mosunod nga 2 ka tuig. 5 ka mga focus areas ang gitutukan atol sa ASEAN Conference Meeting diin duha niini ang resilient og digital tourism. Lakip usab ang empowerment sa tourism workforce o pagpalig-on sa katakos sa mga mamumuo. Hapsay og sayon nga pagbiyahe, sustainable tourism o pagduma sa kinayahan o kultura. Tourism is not only recovering, we are seeing that in ASEAN it's once again re-emerging as a key pillar for ASEAN's economic resilience as well as people-to-people connectivity. Yatagan o gibagaton sa mga leader ang importansya sa mas lawom nga kolaborasyon tali sa mga nasod nga sakop sa ASEAN aron masiguro ang hiniusang kalambuan sa rehiyon. Sa maong tigom, gipaambit ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang kasinatian sa Pilipinas sa pag-atubang sa mga hagit. Ilabi na ang nangaging mga kalamidad sama sa linog ug mga bagyo sa niaging tuig. Gisgutan niya ang mga estratehikong lakang nga gihimo sa nasod aron daling makabangon ug magpadayon ang kadasig sa turismo taliwa sa mga pagsuway. Our shared commitment to tourism that creates opportunity, sustains livelihoods, and delivers lasting value for our peoples across ASEAN. As we look ahead, may we continue to work together with shared purpose so that ASEAN tourism remains a source of prosperity and tangible benefit for our communities. Sa laing mga palisiyan usab ang hanayon sa mga ASEAN foreign ministers sa nagbadayang ASEAN Conference ugmang adlaw. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Napiapi ang likod nga bahin sa usa ka taxi dihang gidaro sa usa ka loaded nga truck. Naigo usab ang police patrol car sa Talisay City nga nag-checkpoint sa Cebu South Coastal Road. Ni ang report ni Fem Ridumabok. May pagkaguba sa likod nga bahin sa taxi, labi na sa likod nga habig sa driver's seat niini. Guba usab kaayo nga tubangang bahin sa flatbed truck nga gikargahan og sinakong mga semento nga midaro sa likod sa taxi pasado alas 3 ganihang kadlawon. Dako na lang ang pasalamat sa taxi driver nga si Hilyubin Nahid, 42 anyos nga wara siya na unsa. Giisip na niya nga second life na niya kadto. Ako ang nadawat ba nga mamatay nako kay tungod sa kakusog sa impact sa sakinan ba. Nya kana ang nahuna-huna nako nga mamatay na gyud ko. Salamat sa Dios kay
gitugot man nimo Ginoo nga mawala ko. Moto, mura kong kahilak ba kay kanang sa halip sa inana bitaw nga panghitabo kanang kuwan ba gitagaan ba ko kanang ikaduhang kinabuhi. Mapasalamat do sa mga sakop sa Talisay City Police nga nagman sa tent nga nagsilbing checkpoint area haduol sa utlanan sa Talisay City ug Cebu City nga wala ra mo paingon sa ilang himutangan ang gidaro nga taxi. Gideploy sila aron pagsiguro sa seguridad sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Sa pasiunang investigasyon sa City Toda, gingong nagsunod ang usa ka dump truck, taxi ug ang flatbed truck sa direksyon nga padong sa Cebu City. May U-turn ang dump truck sa U-turn slot haduol sa checkpoint area. Apan wa matud pa dayon kini nabantayan sa driver sa flatbed truck. Maong nadumbulan ni ini ang dump truck. Bato ni Joy tumula kepe sa City Toda nga tungod sa impact nalubag sa driver ang manubela sa flatbed truck. Pa right side, hangtod nga naigo ni ini ang nagdagan nga taxi. Og nahandos daplin sa dan. Dapagan usab ang police patrol car nga nakaparada daplin sa dan. Wa gyud maigo ang portion nga iyang gilingkuran pero didto may tama sa passenger side. Unya tong higayon na pod sa patrol car, dunay usa ka pulis nga nagsakay nga naglingkod sa luyo, nakabantay nakalayat ug siya pay pasultion hinay. Pero kung panalitan tagaan na tog example ug hinay igo-igo gyud maka-break punta. Posible. Kusog. Kusog yung ayo kay ramdam ginako nga wa pa mo ko ka-release handbrake ato. Wala pa na ko ma-release ang handbrake niya, nag-brake pa ko. Nag-brake niya, nag-handbrake. Wala pa ko ka-release ba mo to nga wala gyud ko halos mairog. Ang irog na ko aginod lang. Mo to siya. Kay kung wala pa ka naka-brake ato, naka-handbrake ato, murag lahos jud dayon. Lahos gyud ko ato. Gidala sa tambalanan si alias Benchi, 36 anyos, ang driver sa flatbed truck. Human maangol ang tuhod ug tiil. Luwas ra hinuon kini. Gapaabot pa ang Talisay City Traffic Police sa tag-iya sa truck ug tag-iya sa taxi alang sa posibleng amicable settlement. Pahimang nun itumulak sa mga driver. I-maintain na gid nato ang speed sa atong pagdagan. Labi na gid og dunay tay gisundan kay di matakabantay sa sitwasyon ug unsa poy atong gibuhat tingali og mokalit og execute og laing maneuver ang nag-una unya naatay ginabisihan o naatay gibuhat di takabantay hangtod mahitabo ang disgrasya. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Napalgan sa pangpang sa Barangay Campo 7 sa lungsod sa Minglanilla ang mga bukog nga iya matud pa sa usa ka 29 anyos nga lalaki. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hepe sa Minglanilla Police, nga usa ka alias Adrian ang nanguha og kahoy pangsugnod ang nakabantay sa bukog sa maong tawo. Dali niyang gipahibaw ang kapitan sa barangay nga maoy mipahibaw sa kapulisan. Positibo nga giila sa pamilya ang maong mga bukog nga iya ni alias Ray, ulitaw ug residente sa lugar. Gi-report kini nga missing niadto pang Nobyembre sa miaging tuig. Si alias Ray matud pa adunay kakulian sa panghuna-huna. Sa dihang nakita sa kabanay ang bukog niini, dako ang ilang pagtuo nga nahulog kini sa pangpang. Wala ra usay nakit ang foul play ang kapulisan. Samtang nakadesisyon ang pamilya nga ila na kining ipalubog. Nasangat na sa Mandawi City LGU ang reklamo batok sa cash clerk nila nga giingong nakadispalko og dakong kwarta. Ano ang report ni Nico Sereno? Nakapasaka na og reklamo sa Ombudsman ang Mandawi City LGU batok sa kanhi staff sa City Treasurer's Office nga gipasangin lang nakadispalko. Sa investigasyon, migawas nga kapin 3 million pesos ang kwarta nga napakyas ni ini pag-remit sa iyang collection. Malversation of public funds ang nasangat batok sa babaeng empleyado nga natangtang na sa serbisyo. Tinuod ang gisulti sa city nga they will really file criminal charge. So, nanay acknowledgement na sa ombudsman. Sa unang taho, ang mga discrepancies kabahin sa koleksyon unang nabantayan Pebrero 2024. Sa pangutana kung mahibalik ba sa panudlanan sa dakbayan ang dakong kwarta nga nawala, matod ni Maligon, I cannot be sure of that. Kailan na yun? Para ma-restitution po sa gobyerno ba? Isunod pa sa syudad ang kaso batok sa laing duha pa ka mga empleyado sa CTO nga nasakpang mibulsa sa koleksyon. Gipasalig nila, mihimo na ang syudad og mga lakang aron mapitol ang binuang sa trabaho ug sa panudlanan sa gobyerno. Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tulo ang nasutang naangol sa aksidente nga nahitabo sa Veterans Drive, Neville Hills, Barangay Lahog, pasado alas 10 kaginihang buntag. Ani ang report. Naabtan pa sa Balitang Bisdak ang duha ka mga pasahero sa usa ka PUJ nga nagbiyahe og Plaza Colon. Giatiman ang duha sa medical team sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mitubag sa aksidente sa Dan. Wala na mutugot pa ang medical personnel nga makuhaan og habig ang naaksidenteng mga pasahero. Pipila ka minutos nibiya ang ambulansya sakay ang duha ka mga naangol nga mga pasahero aron ihatod sa Tambalanan. Nagdumili usab pagluwat og pamahayag ang kapulisan nga mikuha sa detalye sa aksidente ug mipasayon sa dagan sa trapiko. Saysay ni Rodrigo Brahen, 52 anyos, driver sa PUJ nga hinay lang ang iyang pagpadagan sa gimaneho nga jeep. Nagsubay siya sa dulhugon nga bahin sa Veterans Drive dihang nabantayan niya nga wala na mupaak ang brake sa gimaneho nga PUJ. Naghukom siya nga iyang ipadaplin ang PUJ ug sa paglubag sa manobela mitakilid ang jeep. Pag abot na ko diha, wala na magdilin magimkagat ang brake mao nang ako na lang yung ipadaplin siya dire. Ako na lang gisiniguro sir ganun ka nga mutuwang pa ko ana dito padung gyud. 5 katuig na siyang namasahero ug 2 na katuig siyang nagmaneho sa naaksidente nga mitakilid. Naangol ang iyang bukton dihang nadatugan kini sa manobela. Mong kamot na unsa na napaod. Oh, na murag na kuan sa manobela ba? Kay kalit mo gyud ko. Si Rodrigo may katapusang giatiman sa mga medical personnel sa laing ambulansya nga miabot. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong na-resume na ang pagtrabaho sa bagong Mandaue City Government Building, gusto ang syudad mahuman ang construction niini sa 2027 aron makabali na ang mga opisina sa City Hall. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang scale model sa tukuron nga Mandaue City Government Center diha sa may reclamation area tupad sa karaang CICC. Gitugyan sa kumpaniyang mitrabaho ang model nga gidawat nila ni Mayor Jonky Uwano o Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Gikan sa nahaunang design, may gibag-o lang gamay sa plano para sa napu kaandana nga edipisyo. Bago man administration, no, it was designed and nag-layout before. So, gamay changes ba sa utilization sa space ba? Kani, pwede ginani. Sa, dili sa major nga change, it's more of the interior ba? Kahinumduman, pipila ka buwan ang nakalabay, may issue og work stoppage order ang syudad kay doon na pa'y gipangayong ubang mga rekisito o dokumento. Na-resume na hinuon ang pagtrabaho sa building nga gusto sa mga opisyales, hingpit nga ma-turnover sa hinapos nga bahin sa 2027. Yan mo nang gipahimuan, gipangayon sila more catch-up plan. Gusto ni Mayor nga humagid siya next year. Kung kahinumduman ang syudad, milon og moabot sa 3 billion pesos para sa construction sa bagong government center. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gi-impound sa City Toda ang tulo ka mga motorsiklo ug usa ka e-bike samtang usa ka motorista na isyuhan og citation ticket sa nagpadayong road clearing operation sa Dakbayan. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Girombo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang barangay Kansong sa Dakbayan sa Talisay nga may ikaunom nga barangay sa pagpaygayon sa road clearing operations subay sa kamanduan sa DILG. Dungan niini nasita ang mga motorsiklo nga way side mirror, motorista nga way helmet, samtang adunay mga driver sa e-bike ug tricycle nga wa motuman sa tamang bihis, way lisensya ug way ID. Bong gi-impound sa City Toda ang tulo ka motorsiklo nga may sidecar ug usa ka e-bike kay way mga rehistro. 15 usab ka mga e-bike driver ug usa ka motorista ang naisyuhan og citation tungod sa mga traffic violations. Samtang kini mga struktura nga gabarog sa sidewalk nga baligyaan og mga kadila, buwak ug uban pa haduol sa samang sa Kansong, gipaguba sa City Toda. Laing gipaguba ang vulcanizing shop nga naagyod sa sidewalk nga maoy agianan unta sa mga tao.
Tulo ka tuig na matud pa si Verano Tradjo, 63 anyos nga nanginabuhi sa sidewalk alang sa 8 niya ka mga anak ug tabang nausab alang sa 16 niya ka mga apo. Apan gipasabot ni Joy Tumula kepe sa City Tuda ngadto kan Tradjo nga nakapasamot sila sa kahuo sa trapiko. Ang ilang mga istruktura nga naa sa daplin sa dan. Matud ni Tumula kang itugyan sa City Social Welfare and Services ang mga naapektuhan alang sa hinabang. Nang hinautosab si Tumulak nga ipadayon sa mga opisyal sa barangay ang gisugdang road clearing aron magamit sa mga motorista ug pedestrian ang daan. Temporary ba nga maka-operate ko pang bulkit, mo ni hanyo ang kapsore. So na dito mo sa barangay dapit, ang kap niya, gamit pa sa barangay, ihang yung kap nga, ganit ang lugar makabulkit ko. Oh, yan na ako nagpesto. Oh, hindi may mataas sa tapos na buhi. Wala pa nagabuhian na ni kaya asan man nga on. Oh, clearing mo sa amin, madami mo ani, mo man mo bali na buhat nila. Nga to ani, nga nagay pabor nga makabuhi kit sa tagay. Ang sa tumabuhi ang pamilya na to. Gihimo niyang kananan shop sa iyahang bisikleta ug motor, halos tanang negosyo na and then ang iyang mga kuryente nga gigamit nakakonektar sa linya sa gobyerno. So mao pa na among subayon karon. Ini magong clearing dili lang ni trabaho sa LGU, including ni trabaho sa barangay. So karon amo naman ning gisugdan, so among awhagon ang atong mga barangay kapitan nga ilang i-maintain ug unsay atong gi-clearing. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipanguluhan sa mga sakop sa DNR Region 7 ang pag-assess sa Salay Cave sa Barangay Valencia sa lungsod sa Alegria. Tinguha sa maong assessment nga masuta kung luwas pa ba kining himuong ecotourism destination, kung maprotektahan pa ba kaha gihapon ang lugar ug uban pang katuyuan. Kauban sa mga misusi ang MDRRMO sa Alegria, Menro, Barangay Valencia officials ug Municipal Tourism Office. Giclassify ang Salay Cave nga Class 2 cave o adunay hazardous conditions nga sensitibo sa geological, archaeological, cultural, historical o biological values. Haom nga ang maong matang sa kuweba sa mga experienced cavers o mga guided educational ecotourism. Apan pipila ka mga kuweba ubos niini kay di pa ubos na sa conservation. Bisan kung wala ni bagyo sa bisan asang dapit sa nasod, anaa gihapon ang kahigayunan nga awanon ang ubang lugar sa nasod tungod gihapon sa amihan ug localized thunderstorms. Mas daghang mga dapit sa nasod ang apektado sa amihan ug posible usab nga mulungtad kini hangtod sa mosunod nga buwan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang posibilidad nga awanon ang halapad nga bahin sa Eastern ug Central Visayas. Apan mangandam gihapon sa kinalit nga pag-uwan-uwan. Migawas na ang debut single ni GMA Playlist ug Sparkle artist D. Victor nga gitawag og Nagkakahiyaan. Naghulagway kini sa kahimtang sa duha ka mga tawo nga adunay gibati sa matag usa. Apan napugngan sa kaulaw og kahadlok sa pagpadayag sa tinuod nga emosyon. Pinaagi sa liriko, gipakita ni D. Victor ang realidad sa daghang relasyon nga nagsugod sa tago-tagong pagbati ug dili masulti nga gugma. Dali ra usab makuha ang emosyon sa kanta tungod sa simple apan lawom nga mensahe niini. Mapaminaw na ang Nagkakahiyaan sa Spotify, Apple Music, YouTube channel, YouTube Music ug uban pang digital music platforms. And ito po ako ngayon. Very happy to share it with you guys kasi honestly, I dedicate this song to you guys. My first ever single, it's called Nagkakahiyaan. Please stream it. It's in all of digital music platforms, sa iTunes, sa Spotify, sa YouTube, you name it, nandun po siya. Please stream my song, Nagkakahiyaan. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.